Ivan, hindi ko sure yung pangalan. So, kung ano yung sinabi nyo dito sa unang to, papahabain nyo lang dyan. Gets? Kasi, ito rin naman, itong pinakamataas dyan is strongly agree. So, yung sinabi nyo sa table 1.1, specific dun sa frequency count nung question number 1 sa phase 1, which is 0.31, itong sinabi natin dito, makes sense na mas papahabain nyo lang pag nilagay nyo na siya dito sa table 2.1. Dito, sa baba lang din. Dito, sa baba. Dito. Same goes dito. Kung paano nyo ito i-defend, parehas lang. Dapat kung ano yung sasabihin nyo dito, magmamatch sa sasabihin nyo sa mga table sa taas. Kasi iisa lang yan sila. Yung numbers na meron dito, pinatranspose ko lang kala Angel to a percentage value. Ngayon, ang pinaka mag-weight sa magiging defense ninyo would be yung weighted mean. Yung pinacalculate ko kala Daniel at Jasmine. Sana tama yung naalala ko name. Ayan. So, dito naman, tatlong tables lang. So, each phase, each phase per question, dito ko na pinalagay sa kanila. Ano ba ibig sabihin ng weighted mean? Anong pinagkaiba niya sa mean? Di ba meron kayong pinag-aralan na mean, median, and mode? Ano ang pinagkaiba ng weighted mean sa pinaka-mean? Paano niyo sasabihin yan? Mahirap intindihin for sure. Pero since the interest of time, ako na magsasabi kung ano pinaka-difference ng mean sa weighted mean. So yung mean is technically yung pinaka-average lang. Kung maaalala nyo, ang formula niyan is ipagpa-plus-plus nyo yung numerator, tapos i-divide nyo siya kung gaano kadami yung set na nakalagay sa numerator. Let's say from numbers 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ilan yun? 11, 'di ba? Tas 5 numbers yon, 11 divided by 5, that's gonna be your mean. How about, ano naman yung weighted mean? So, weighted mean simply means that yung numbers sa numerator, example ko, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung kada numbers na yon, meron siyang corresponding code or weight. Ibig sabihin, gaano siya kabigat doon sa konteksto ng pagsagot ng tanong. Gets? Ngayon, saan ko na pagkukuha yung interpretation na moderately high, moderate, and everything? Dito yan. So, medyo malayo. Sa data analysis part. Ayan, ito. Wait nga. Ayan. So, ito yung weighted mean. This will be used in determining the weight of responses through the 4-point Likert scale. So, yung scale nyo, hindi siya 4.5 point. Actually siya. This measures the overall impact of each category per variable mentioned in the study. To make that simpler, ibig sabihin, saan ba yung question na yun? Meron pala ako dito. Para ma-visualize na, hold on. Again, yung mean at difference sa weighted mean. So, yung mean, technically, in-average nyo lang yung pinaka-dataset ninyo. Yung weighted mean nyo, ay ibig sabihin nun, kada dataset, kada numbers na nasa numerator. So, for sure, familiar kayo sa fraction, no? Numerator, then denominator. Numerator yung number sa taas ng division bar. Denominator yung nasa ibaba ng division bar. So, yung numerator, yung mga nilalagay nyo dun sa taas, pinagpa-plus-plus nyo yun. At kung ilan yung pinag-plus nyo, yun yung ilalagay nyo sa denominator. Doon yung siya i-divide. So, sa sample ko kanina, may paint ba ako dito? Diba yung mean, nalimutan ko na yung pinaka niya, tawarin. So, yung sum dito,
over yung count ng sum. So let's say for example, yung sinabi ko kanina na 1 plus 2 plus 3 plus yan mga B, 4 plus 5. Divided by ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na number. So pag pinag-plus mo yan, 2 plus 3, 6, 15 pala. 15 divided by 5. 15 yan, sorry. Divided by 5 equals 3. So yung pinaka-average nyo is 3. Ngayon, ano yung weighted mean? Ibig sabihin ng weighted mean, kada ng mga numbers dito sa taas, meron silang corresponding code. Ngayon, isipin niyo yung numbers na 1, 2, 3, 4, 5 na yan ay yung mga scaling ninyo sa question, which is ito. Strongly disagree, yung number 1. Strongly disagree, yun yung number 2. Yan yung mga nasa taas, yung neutral, agree, and strongly agree. Ngayon, iisipin nyo, paano ko naman ipagpa-plus-plus yung mga words? Hindi yun yung pinagpa-plus-plus nyo. Ang pinag-plus-plus ninyo din nyo dyan would be kung ilan yung nagsabi ng strongly agree per question. So, sa unang question, I think twice before asking for opinions. Ang nilagay dito, nila Daniel, nila Jasmine, instead of the word strongly disagree, is the count or the frequency count yung nasa pinakaunang table at pangalawang table na pinagawa ko sa inyo, yung numbers doon. Yun yung pinag-plus nila. Kung ilan yung nagsagot ng strongly agree out of 100 respondents. So, 21, dito yung, and the rest, no? Hindi ko siya kabisado by heart. Now, yung mga, as I mentioned, di ba, itong mga to, meron silang corresponding code or frequency. Yung mga strongly agree, disagree, neutral agree, and strongly agree. Paano namin siya iginawa? So, again, mag-focus na lang din kayo dito sa numbers sa gilid ng scaling ninyo. So, bababa ako dito pa. Di ba itong Ayan. So, paano namin na-calculate yung pinakauna at bakit namin nasabing 3.38 siya? Dito sa table na to. Ito, bakit 3.38? Ba't naging 3.70? Anong meaning ng moderately high? So, paano naman siya nakuha? So, yung formula na ginamit namin dito is ito. So, ano yung weight 1? Ngayon kayo babalik ulit sa survey questionnaire. Yung weight 1, ibig sabihin, yan. So, yung weight 1, ibig sabihin ay yung ilan nag-respond dito. Yun yung weight 1. So, pag bumalik kayo doon sa pinagawa ko, alam ko kay Daniel, si Daniel doon pinagbilang ko doon sa Google Forms ninyo eh. 21 yung nagsagot dito. So, yun yung data na ilalagay mo dito for weight 1. Weight 1 times x1. Getching. So, paano ko siya gagawin? Using yung informations na kung gaano kadami ang sumagot per scale. So, dito, babala ko ng very light. Ito, 21, 5. Ito, alam ko, 20 to. Wait, calculate natin. Kasi wala na akong copy nung ilan nagsagot. Anong ginagawa ko ngayon? Binibilang ko kung pag pinag-plus-plus ko to, 100 ang lalabas. Or dapat isang value lang siya. 0.05 plus yan, dapat 1 ang lalabas pag pinag-plus-plus nyo yan. Since 1 ang lumabas, yan na yun. Tama yan siya. Dapat nawala yung ano. Pabalik ako dito. Alisan ko muna yan. Ayan.
Ang ginagawa na natin ngayon is kinakalculate paano namin to nakuha. Paano nyo yun i-defend at paano nyo sasabihin yung moderately high na yan. So first off, again, ang pinaka formula is in here. So ano yung mga ipaglalagay nyo dyan? Paglalagay nyo dyan ay yung mga naandito. Dito tayo. Dito. So pagka translate or transform ko yun into a number, ito 25, ito 5, ito 20, 23, 31. So yun yung ipaglalagay ko. So again, following yung formula na to. So x, meaning weighted mean, equals weight number 1. Weight number 1 again is ito, yung 21. So weight number 1 times, saan ko siya ita-times? The-times ko siya sa frequency. Ito sa pinaka-formula na to, huwag kayong mag-alala, hindi na to something na dapat i-defend ninyo. Tinanong kayo, hindi marunong yung teacher nyo. So yung, kung saan nyo siya ita-times, is kung ano yung corresponding na code na nilagay natin sa kanya based doon sa formula na meron dito. So kung makikita nyo tong rating description at yung scaling niya, at pag kinompare nyo siya doon sa ginamit nyo na scale sa survey, so sa scale na ginamit nyo sa survey, ang number 1 nyo, strongly disagree. Would you agree na corresponding siya sa description na low or high? So technically, yung strongly disagree states na yan yung low na rating description, kaya yung scale niya is 1. So yung scale na number 1, yan yung number na ita-times natin sa 1 and the list goes on. So to transform that, so 21 times 1, kasi nga ito yung sa scale niya, yung strongly disagree relates to low. Yung disagree strongly relates to moderately low. Yung neutral, moderate. Tapos yung agree, moderately high, and then strongly disagree, yung high. Gets? Technically, pinag-partner nyo lang siya sa naging scaling nyo dito. So yun yung numbers na gagamitin natin to be used doon sa formula ng weighted mean, which is ito. So weight 1 pa lang yan, which is yung 21. Tapos ang next ang operation dyan, as you see, is plus. So plus. So ano yung next na weight natin? That's gonna be weight 2. Yung weight 2 is 5. Saan ko siya ita-times given sa information na binigay ko recently? So 5 ay ita-times ko sa ano? Ano guys, saan ko siya ita-times? Yung dun sa scale, kanina, can you go back kasi phone lang gamit ko, hindi ko makita kung anong scale number. Oh, saan? Scale. So, since, wait lang. Kasi 4.0, 5.0, and I think it's 5. Hindi ka siya musunod. Again, ang sabi ko, yung No. weight, 21. Hindi, okay lang. Diba 21? Ito yung weight 1 mo. Weight 1, 21. Ito yung weight 1. Ito yung weight 2. Again, kada weight na yon, ito yung corresponding niyang rating description. Ito na yung scale. Yung scale yan na mismo, yung number na i-multiply mo sa kanya para execute mo yung formula. So, given na yung 21, nasa low, kasi corresponding or inline siya doon sa naging survey nyo, na ginawa ni Red, para sa, ito yung naka-yellow Ito, yung number 1, strongly disagree,
that directly is related to low. Kasi hindi mo naman yan marirelate sa high pag sinabi mo strongly disagree. Tapos yung disagree, that relates to moderately low. Yung neutral, moderate. So yung numbers sa column na nakalagay na scale, yan yung numbers na kung saan nyo i-multiply yung weight. Yung weight na nakalagay dito. So technically, 21 times 1, 5 times 2, 20 times 3, 23 times 4, 31 times 5. And the list goes on. Ngayon, isusulat ko yan dito. 5 times 2 plus 20 times 3 Agets. plus ano to? 23 times 4 times tong hirap kasi magsulat sa mouse. Plus 31 Times 5. 5. Tapos, kung papansin nyo, yung regular na mean na formula, dinidivide natin sa kung gaano karami tong mga to. Dito sa weighted mean, i-divide natin siya pag pinag-add-add nyo lahat ng weight. Technically speaking, lahat yan 100 pag pinag-plus-plus ninyo. Kasi 100 yung respondents nyo, it wouldn't make sense na hindi mag-equate to 100 or to 1 kasi it means kulang yung respondent nyo per question. Kaya ang ilalagay ko na dito diretso is 100. Diba? Kasi 100 yung respondents ninyo. Try nyo, pag plus nyo yung 21, so 21 plus 5 plus 20 plus 23 plus 31. Dapat ang sagot nyo dyan ay 100. Pag di 100 yan, nasa maling ruta kayo. Ngayon, paano nyo i-execute na yung formula sa taas? Kasi wala na tayong kailangan gawin sa baba. Wala, kaya ko lang ng very light. Yan. So, 21 times 1. 21 minultiply mo sa sarili. 21. Yun, ang sagot ay 21. 21 plus 10. plus 10. 20 times Plus. 3 ba yan? 60. Tapos ano yung next number? 23 times 4. 4. Ayun na. I'm sorry. 23 times 4. 92. Next dyan is yung And then the next one. 31 times 5. That's 155. Divide by 100. O pag-plusin natin, 21 plus 10. Plus 10 plus 60 338. Plus Mary, mag-mute ka nga. Thank you. So, I'm sorry. pag pinag-plus mo to lahat, ang sum niyan would be 338. Pag dinivide mo yan sa 100, ano kayang lalabas? So, 338 divided by 100 is equal to 3.38. Kaya natin nakuha yung 3.38 sa table na nasa baba. Yung weighted mean. Yun yung pinagawa ko sa kanila for each question. Now, ano yung naging interpretation? Bakit siya moderately high? Moderately high.
Ba't kaya naman siya nasabing moderately high? Kasi based sa interval, yung 3.38, papasok siya dito sa moderately high. Rating description, moderately high, 3.38 dito. Same goes sa iba. Ngayon, paano nyo iti-take into account yung variables na nandito sa questions doon sa may, again, statement of the problem. Yun yung dapat nyong masagot. O, let's say yung variable na nag-iisip sila na they think twice before asking for opinions. That states moderately high. So, ibig sabihin, yung pagdadalawang isip nila bago magtanong sa iba ay malaki ang impact when it comes to selecting their courses based on personal interest or external factor. Gets? Moderately high. Ibig sabihin, moderately high yung impact ng question na to sa title ninyo. Ngayon, tatanungin ko kayo based sa mga statement of the problem questions na kayo mismo ang gumawa. Ano kayang question ang masasagot nyo dyan? What do you think? Ano sa mga tanong dyan sa statement of the problem ninyo ang sasagot, ang sumasagot? Ito. Question number 1. So, ito, kaya ako yung nagtatanong sa inyo kasi para for sure, ibig sabihin, binasa niyo yung thesis ninyo. Ano kaya yung related sa question number 1, phase 1, dun sa statement of the problem ninyo? Dito sa table, dito rin also, habang iniisip nyo ano yung related dito sa mga statement of the problem questions nyo, yung weighted mean part, di nyo na to kailangan lagyan pa ng description kagaya ng pinapagawa ko sa table 1.1. Okay na tong interpretation na to. Then, what it all boils down would be how would you defend it? Again, yung mga statement of the problem questions ninyo, do you think sasagot ba siya ng mga nandito nyo sa baba? Sa weighted mean, I think twice before asking for opinions. Ano kaya masasagot niya dito? Kay Daniel 2 or 4, check natin. Chat ka pala, B. To what extent are these personal preferences affected by early exposure to certain fields or role models? In my opinion, could be, but could be better. You said 4. Are individuals more likely to prioritize external factors? How do individuals reconcile preferences when deciding? Yes, actually, tama yung 4. Both 4 and 5.
Nagdadalawang isip ka bago ka magtanong ng opinion sa iba. So, ibig sabihin, mas pina-prioritize ba ng respondents ninyo yung pagtatanong sa iba o sarili nilang desisyon? So, sabi dito, moderately high. So, yung pagdadalawang isip nila bago magtanong ng opinion sa iba ay moderately high or moderately nag-relate doon sa pinaka-title ninyo. Ibig sabihin, mas alam mo yun, mas iniisip ng mga respondents nyo sa sarili muna nila kung ano yung dapat nilang gawin bago sila magtanong ng opinion sa iba. So, to answer question number 4, based on the results, individuals are more likely to prioritize their personal preferences. Kasi yun yung nakalagay sa interpretation. Moderately high. Same goes sa pinakasunod. I like the course I'm currently in. Ano kaya yung masasagot niya sa statement of the problem? Nagigets niyo yung flow? Ganon kayo niyan tatanungin. So again, itong part na to, no need to put a description. Just yung tables na nasa, itong mga to. Yung pinagawa ko itong mga to. Ito dapat per table may description yan. Pero yung nandun sa pangatlo, wala na. Ganon nyo siya i-defend. So, hindi ko na siya discuss like lahat pa isa-isa kasi abutin tayo ng bukas. At for sure, yung iba, may iba pang, tawag dito, may iba pang matter to attend to. Nagigets ba yung paano nyo siya i-defend? Paano nyo siya i-relate sa mga pinaglalagay ninyo sa statement of the problem? So, if feeling nyo yung statement of the problem nyo ay hindi masasagot ng mga questionnaire nyo, sisihin nyo sino gumawa ng statement of the problem. So, as early as now, pwede nyong alam mo yun, i-directly relate it siya dun sa mga naging survey questionnaire nyo to make your lives easier. If you feel like hindi siya nag-aakma doon sa naging results dito sa baba, doon sa weighted mean, doon kasi kayo more likely mas tatanungin. Asa na yun? Mas tatanungin sa weighted mean. How would you interpret these informations? So, big question. So, kung hindi match yung statement of the problem doon sa outcome, can we revise the problem, like gagawa kami ng problem na mas related doon sa mga Yes. Yeah. Para di na kayo mahirapan. Kasi hindi naman yan din yata to chinek pa isa-isa ng professors ninyo. So, pwede nyo pang baguhin yung statement of the problem nyo para magdirekta na siya dun sa questions ninyo. Gets? Para mas mapadali. Let's say, kunyari ito sa number 1. Itong mga questions na to yung dapat makasagot niya. Ganon. Ayan, si Red na daw yun. Gets paano by the defend? Again, as long as naintindihan nyo paano nakuha yung mga pinagsasabi ko dito, madedefend nyo yan. Getching? All other questions related to the formula, ask Daniel. Kasi siya yung katulong ko kagabi. Intindihin siya. Basta again, maintindihan nyo paano at saan nakuha yung 3.38, 3.70, 3.45. At baka siya moderately high. Ano ibig sabihin ng moderately high? Ibig sabihin, yung variable dito, which is yung pagdadalawang isip, ay isa sa mga factors na nag-a-affect sa pagdesisyon ng mga estudyante sa inyo when it comes to academic.
preferences. At kung anong question dito ang sumasagot sa statement of the problem ninyo. If you feel like your statement of the problem again does not match your question, revise it as early as now. Siguro bago kayo mag-defend by tomorrow, maaga kayo magkita-kita para mag-usap-usap. Alas 10 ang ano nyo, no? For sure, di naman alas 10 masasalang kayo agad. Ayun lang. So far, yun yung naalala ko magmula nung gumraduate ako ng college. Hopefully, helpful yun at makadefend nyo siya ng maayos. Pag may questions kayo, sabihin nyo lang kay Ridge kasi sa akin din naman yan siya nagtatanong. Again, intindihin nyo yung formula. Practicein nyo in your own. Kasi sometimes may ibang panelists na nagtatanong ganun kasi ginawa sa amin nun. Pitinanong kami per formula na ginamit namin sa PUP. So long as naiintindihan nyo paano natin siya kinalculate, madedefend nyo siya ng maayos at ma-relate nyo siya dun sa pinaka-topic nyo. Again, intindihin nyo yung meaning ng topic ninyo. May dalawang factors kayo na tinake into consideration. First off, personal interest or personal preferences, right? And then external factors na nakaka-affect directly sa academic choices nila. So yung two factors na yun, nirelate nyo siya doon sa pagkuha nila ng kurso in the future or whatever career choice they may have. Ngayon, yung mga results, it shows that these questions or the variables inside these questions are moderately related to the variables you considered sa title ninyo, yung personal interest at external factors. So sa question number 1 na to, mas nanalo ang personal interest kasi they think twice before asking for opinions. It's moderately high. I like the course I'm currently in. Is this a personal interest or an external factor?